Magandang araw muli sa bawat isa sa atin, sa ating mga sumusubaybay at patuloy na nanonood sa ating talakayan at sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. We will be discussing a different topic for today, and we will be discussing about the current events that took place during the last few days. No? Bagamat parang kakaiba ito sapagkat medyo mayroon itong kinalaman patungkol sa politika natin sa pagkakataong ito. Now, hindi lingid sa atin yung mga pangyayari noong nakaraang linggo patungkol sa ginawang peace rally ng isang grupo ng INC. Ito ay bilang pagsuporta doon sa panawagan ng ating Pangulo na huwag nang ituloy ang impeachment trial sa ating Vice President. And of course, ayaw rin ng INC ng ganon. Gusto nila yung pagkakaisa. That's why nagkaroon sila ng natawag nilang rally for peace, no? Para magkaisa. At sabi nga nila, wala silang pinapanigan dito. Ang gusto lang nila, magkaisa yung ating mga leader sa ating pamahalaan na magawa ang kanilang mga mandato bilang mga halal ng taong bayan. Now, marami kasi yung mga iba't ibang pananaw dyan. Ang iba magsasabi, tama yan, maganda yan. Ngayon may magsasabi naman, dapat hindi ginagawa yun sapat mayroong paghihiwalay yung relihiyon at saka yung estado, yung tinatawag nating separation of church and state. That's why ito yung tatalakayin natin. Meron nga bang pagkakahiwalay ang estado at saka yung relihiyon? Sa atin bilang mga mananampalataya, ano yung gagawin natin pag tungkol sa ganyang mga bagay? Meron ba tayong karapatan na ihayag yung ating mga hinaing o kaya'y ilabas ang ating mga saloobin? Particularly kung ito ay laban doon sa pamamahala, patungkol sa laban sa pamahalaan. Now, bagamat ito ay medyo sensitibong tubig ko mga kabay ko, but as much as possible, we will discuss this. Pilitin natin mga kabay ko na maihayag ito ng maayos. Isa sa mga talata, mga kabay ko, na pinag-uhugutan nito ay yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Roma. Romans chapter 13 verse 1, let everyone put himself under the authority of the higher powers, because there is no power which is not of God, and all powers are ordered by God. Magpasakop ang bawat isa sa mga mas patataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan daw ayon sa salita ng Diyos na hindi pinahintulot ng ating Panginoon. Nanampalataya tayo dyan mga kabay ko. Lahat ng kapangyarihan, gobyerno na meron sa mundo, ito ay, kahit pa ito ay hindi magandang gobyerno, no? Hindi yan nalingid sa Diyos, hindi nakalingat ang Panginoong Diyos, kaya nagkaroon ng ganyan. No? Mayroong rason bakit mayroong ganyang klaseng pamamahala. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Pablo, magpasakop ang bawat isa. Kaya nga ito ay palagi ko itong napapakinggan mulat sa pulpa. And so ito rin yung itinuturo sa atin na hindi tayo dapat sumali sa ganitong mga bagay, pero yung ba talaga yung diwa ng salita ng Diyos? No? Ito ba talaga ang nais na iparating ng salita ng Diyos sa atin, na hindi tayo dapat makialam sa ganyang mga bagay? Now, bibigyan lang natin ng konting background mga kapatid. Nung sinabi ito ni Apostle Paul to the Roman Church, of course, they were under the Roman Empire by then. Noong mga unang panahon kasi mga kapatid, kahit sa panahon ng ating Panginoon Kristo, na ipanganak siya, na sila ay nasa ilalim ng Roman Empire, no? Mula doon kay Julius Caesar, natapos ito 27 before Christ, BC 27 BC, and then pinalitan siya ni Octavian na ginawag ring Augustus. So ito yung emperor noon na babanggit dito sa Biblia, sa salita ng Diyos, no? So nung sumulat si Pablo doon sa iglesia sa Roma, of course, they were under the Roman Empire. And in that empire, they were under the emperor, the highest secular authority during those times. Wala na silang, ang kapangyarihan talaga noon yung emperor. Pinakamakapangyarihan to the point that they even worship the emperor. Meron sila tinatawag na emperor worship. No?
magsasamba sila doon sa emperor na yon. Kaya nga, dahil sa the emperor was the highest authority, na kung saan nandoon din yung mga mananampalataya sa panahong yon, they were under the Roman Empire. Babasehan natin yung tinatawag na sa sulat ni Pablo, magpasakop sa kapangyarihan, the higher authority. Ang tinutukoy doon, the emperor. Kung ano yung hindi sila even Christ, di ba? Ibigay kay Caesar, ang kay Caesar. When Jesus Christ was asked about taxing at tungkol sa pagtatax, magtatax ba tayo o hindi? Tinatry nilang hulihin ang Panginoon. Magsalita ang Panginoon hindi maganda. Pero sagot ng Panginoon, asan ang pera? Kaninong mukha ang nakalagay dyan? Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So again, the reason kung sino yung tinutukoy ni Pablo doon na higher authority in the Roman Empire, it was the emperor. During those times, sa ating gobyerno sa Pilipinas, ano yung kapangyarihan? Sino yung makapangyarihan dito? Kasi sinasabi ng Biblia, mabi, kung magpasakop kayo sa mga mas makataas ang kapangyarihan. Who is the authority? Who has the higher authority? At least in our current government setting, sa panahon natin. Kanino tayo magtatanong yan? Of course, madali lang naman malaman yan eh. Meron tayong konstitusyon. No? The Constitution of the Republic of the Philippines. Unless, babasahin natin yan mga kapatid ko, Article 2, Section 1. The Philippines is a democratic and a republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Now, ang konstitusyon mga kapatid ko, ito yung pinaka-pundasyon ng bawat bansa. So lahat ng mga bansa mayroong ganyan. No? Pinapakita dyan kung ano yung mga policies nila. Ito rin mga kapatid ko yung ating constitution. In fact, yung section 2, these are the declaration of principles and state policies. No? The Philippines is a democratic and a republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ito yung state principle natin tungkol sa kapangyarihan. I remember mga bego, when I was in college, dati kasi mga bego, I wanted to become a lawyer, and so when I get to college, I took a political science. So, aral ako mga bego ng political science, and then ito mga bego, may subject kami noon. About the Constitution, of course. First day. I remember, mabego, ito tumatak kasi sa isip ko ito. Our professor then was Professor Sir Culinayo. Doon sa mga nag-aral sa Tacloban, sa Diwo, kilala yan si Sir Culinayo. No? Unang araw, nagtanong lang siya sa amin, pinabasa yung Article 2, Section 1. So ito yon, yung binasa natin kanina. Philippines is a democratic and a republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Now bear with me kasi mayroong connection ito mga kapatid. Pagkatapos mabasa yon, the next thing he said is, get a whole sheet of paper. Sumuha kayo ng isang papel, one whole sheet, and then explain. Why is the Philippines a democratic and a republican state? Walang explain doon. Kami nang pinag-explain. Ewan ko kung paano ko nasagot yon o kung may sinagot ba ako. Kasi wala kaming ideya. Wala akong ideya. So yun lang yung naalala ko. Hindi ko alam kung may sinagot ako o kung nagkanya-kanya na lang kami ng haka-haka doon. No? Pero yun yung question. Bakit ang Pilipinas isang demokratiko at isang republican state? No? Sa US, dalawa lang ang partido doon. Democratic, the Democrats and the Republicans. Tayo, ang konstitusyon natin, hinango mula doon. Pati yung mga batas natin sa US. Tayo, Republican tayo and a democratic state. The question is, why? Ito yung sagot mga kapatid ko. Ang sagot nandoon lang din sa Article 2, Section 1. No? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yun ang sagot kung bakit the Philippines is a democratic and a republican state.
yung susunod na sentence, sovereignty resides in the people. Number 2, all government authority emanates from them. Yun pala yung kung bakit tayo democratic, bakit tayo republican. Kasi ang kapangyarihan, pinakamataas na kapangyarihan, sovereignty, nananahan sa mga tao. Ibig sabihin ng demokrasya, democratic. Republican sapagkat all government authority emanates from them. It is a representative government. No? A representative government. Nag-i-elect tayo ng mga representative natin. Yung mula sa kapitan, mayor, gobernador, congressman, senador, presidente, vice-presidente. All these are elective office. Ini-elect natin yan. Sila yung nagre-represent sa atin. Pero ang makapangyarihan dito is yung mga tao. Yun ang ibig sabihin ng democratic at republican. Tayo sa ating bansa, ang pinakamakapangyarihan nananahan sa mga tao. So we are the sovereign. We are the sovereign. Kaya ko pinapaliwanag ito. Kasi unlike doon sa panahon na isinulat ni Pablo, yung Romans chapter 13, be subject unto the higher powers, they were under the Roman Empire. Tayo, we are a free nation. We are not subjects. Hindi tayo mga alipin. We are free. Malaya tayo, malayang bansa, malayang mamamayan. At hindi lang basta malaya, inilagay sa ating konstitusyon ang mga tao, mamamayan, ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan. Sovereignty resides in the people. So we are the sovereign. It is not Congress, it is not the judiciary, it is not the executive branch. Hindi yung presidente, hindi yung speaker, hindi yung Senate President. According to our Constitution, sovereignty daw ang kapangyarihan na nananahan sa atin, sa mga tao. We are the higher power, at least dito sa atin. Kaya nga demokratiko tayo. Republican tayo. By the way, sa panahon ng mga nila ng Panginoon, at least meron na yan kasi ang democracy, nagsimula naman yan ang konsepto niya, nagsimula sa mga Greeks. Dinevelop, pagdating ng Roman Empire, dinevelop nila, nagsimula sila ng republic. No? Nagsimula doon, mabiko yung mag-i-elect, yung mga, at least nagagawa yon before Augustus, yung kay Julius Caesar pa. Meron silang Senate noon. Pero sa panahon natin ito ngayon, ayon sa ating konstitusyon, tayo ang makapangyarihan. Now, babasahin natin yung Romans 13, be subject unto the higher powers. Who are the higher powers here? We are. Hindi ang presidente? No. All elective positions in the government emanates from the people. Nanggagaling sa mga tao. Tayo ang nag-elect sa kanila. We are the boss. Tayo dapat ang boss. They're just employees, paid employees. At tayo bilang boss, mayroon tayong karapatan na magsabi na kung ayaw na natin o hindi. Sinasalungat ba natin, nagkakasala ba tayo? No, bakit? Bakit hindi tayo magkakamali dyan? Bakit hindi tayo magkakasala? Number 1, sa ating batas, pinapahintulutan naman na magsalita ang mga tao eh. Mayroon tayong freedom of expression. That's why we are in a democracy. It is the government of the people. Pero hindi naman talaga government of the people kasi ang demokrasya meron namang flaw talaga, but we will not delve on that. The point is, nung sinabi ng Bible mga kabikuda, be subject unto the higher powers, in our setting, ang higher power dito, hindi yung mga elective officials. They represent us. But their office came from us. Ang opisina, ang kapangyarihan nila galing sa atin, galing sa mga mamamayan. Kaya hindi tayo nagkakamali. Kung halimbawa ginawa ng INC yung ganoong rally, saan sila nagkakamali doon? Well, I do not know kung ano yung ang doktrina nila pagdating dito sa Romans chapter 13 verse 1. I don't know. At least sa akin, yan ang pananaw ko. Na dito sa Pilipinas, ang kapangyarihan, the higher power, higher than the military, higher than Congress, higher than the executive, is the general populace. The citizenry.
ang mga mamamayan, tayo. Kaya meron tayong kapangyarihan. We have this, number one, legal basis to air our grievances, but at the same time, we also have a biblical mandate to express our appreciation at the same time our disappointment towards undeserving and a corrupt government. Mayroon tayong kapangyarihan yan. Tayo nagagamali dyan. In fact, dapat gagawin natin yan. No? Kung mananahimik tayo, ang mga mananampalataya, kung mananahimik ang mga lingkod ng Diyos, ang mananahimik ang mga anak ng Panginoon, kaya nga lumalaganap ang kasamaan sa gobyerno Kasi walang boses yung mga mananampalataya. Ilan lang yung mga Kristiyano talaga natin na mga mananampalataya. Kaya I am in favor na yung mga leader ng relihiyon natin, mga denomination, be involved in politics. I am for it. Dapat nga magkakaisa tayo para yung bansang Pilipinas maisaayos natin. Nandyan mga ko yung JIL sa kay yung mga Villanuevas, di ba? Nasa Congress at saka isa senador. Okay yan. Kasi bakit? Maisusulong nila yung mga batas na ayon sa kalooban ng Diyos at maharangan nila yung mga batas, mga panukala na taliwas sa salita ng Diyos. Merong bago ngayon, yung pregnancy bill. No? Bago yan. Pinag-uusapan ngayon. Pinapangunahan ito ng isang senador ni Hontiveros. Kaya ngayong election, mayroong mga kandidato. Nandoon ang pagboto ko, bibigay ko yung mga boto ko doon sa mga mananampalataya na yon, mga kinikilalang mga Kristiyano, kinikilalang mga mananampalataya, mga leader ng mga relihiyon. Para saan? Para pagkasundo tayo dapat, magkaisa tayo kasi habang nagkakahiwa-hiwalay tayo, nakikinabang dyan yung dyablo. We can set aside our differences on our biblical interpretation, on our doctrines, but at least for the greater good of the Filipino people, para sa titibay, kagaganda ng mga mamamayang Pilipino, dapat magkakaisa tayo. Isa lang naman ang gusto natin magkaroon ng pamumuno na mayroong takot sa Diyos, may pagmamahal sa Panginoon. Anyway, the reason why mga ko na sinasabi ko rin because maybe I am considering opening an account, isang YouTube channel mga ko, political naman. No, ito kasi about Bible mga kabay ko, but gusto ko, iniisip ko rin magkaroon ng isang political blog and to be involved digitally in the digital world sa ating politics. Para meron din, mailahad din natin yung mga saloobin din natin. Anyway, mga kabrigo, with regards doon sa pangyayari noong nakaraang mga araw regarding sa rally ng INC forming, dapat ginagawa natin yon para malaman ng mga mamamayang Pilipino ang paninindigan natin bilang mga mananampalataya. Magkaisa tayo sa ganoong bagay. Regardless of our religious affiliation, magkaisa tayo. Ito yung panahon. Nagpapasalamat nga ako, ginawa ng INC yun. Sila yung nanguna para magkaisa. Hopefully, sumunod pa yung marami. At least yung mga malalaking grupo. At least yung malalaking grupo. Tayo naman, maliit tayo. Pero nandoon ang ating pakikisama. And so mga kabigo, ito mga bigo ay para sa kapurihan ng ating Panginoon for the greater glory of the kingdom of God. This is Pastor Ramil and God bless you.